Hello Grade 11 Orion. Sa video na ito, ipapakita ang pagdidisassemble at assemble ng isang system unit. Siguraduhin na ang computer ay naka-off at hindi nakakonekta sa power source bago simulan ang proseso ng pagbaklas. Narito naman ang mga tools na gagamitin ko sa pag-disassemble. Paintbrush, all-in-one screwdrivers, and lint-free cloth for the screws and the other components. We can start now. Maalikabok ang ating system unit kaya't gagamit tayo ng pamunas para punasan ito. Pwede niyong gamitin ang lint-free cloth pang pamunas. Simulan nang i-unscrew ang mga screws ng side panel gamit ang screwdriver. This is the first step in disassembling a system unit. Dahan-dahang alisin ang side panel dahil maaaring may mga latch o clips ito na kailangang i-release. Isunod na tanggalin ang mga wire connectors na nanggagaling sa power supply. We're gonna remove all the cables from power supply, starting with 24 pins, power cable to solid state drive and the hard disk drive. And the 8 pins cable. Iayos ang mga connectors na nanggagaling sa power supply. Next is the front panel cable, the USB connector, and the audio cable. Iayos ang mga cables pagkatapos hugutin. Alisin ang SATA cable na nakakonect sa motherboard. Isunod naman ang power supply. I-unscrew ito gamit ang screwdriver. Power supply is responsible for providing power to all other components in a system unit. Maingat itong tanggalin sa system unit pati na rin ang mga connectors para maiwasan ang pagkasira. Isunod naman ang RAM. Pindutin lang yung nasa gilid nito para umangat yung RAM at maingat na kunin. Ipatagilid natin ang system unit para makita nyo habang ina-unscrew ang solid state drive at ang hard disk drive. Para sa mas mabilis na pagtanggal ng SSD at ng HDD sa system unit, maaari mong gamitin ang mga butas na nasa gilid ng screws. Kaunti lang na i-unscrew ang mga ito at pagkatapos ay i-slide ang SSD or HDD para mapantay sa gilid at ibaba para matanggal. Dito, minano-mano ko na lang ang pag-unscrew ng mga screws ng SSD at ng HDD. Naalis na natin ang SSD or the solid state drive. Isunod naman natin ang hard disk drive. Ipahiga ulit natin at tanggalin na ang mga natitirang component sa loob ng chassis. May mga araw naman na susundin sa pagtanggal ng CPU fan, kaya't madali na lang ninyong matatanggal ito at hugutin na rin ang wire connector ng CPU fan. Tanggalin na natin ang CPU o ang Central Processing Unit ng dahan-dahan. Maaari nyong iibabaw ito sa lint-free cloth. Isunod naman ang CMOS battery. Pindutin lamang ang nasa gilid nito gamit ang inyong kuko para sa mas mabilis na pagtanggal. I-unscrew na natin ang motherboard. Ito na ang last component na aalisin nyo sa loob ng chassis.
Dahan-dahang alisin ito sa loob ng chassis. Linisan ang loob ng chassis gamit ang brush or pwede rin ang compressed air. Kung may extra kayong lint-free cloth, pwede nyo ring gamitin ito para sa pagtanggal ng alikabok sa loob ng chassis. Iwasan ang paggamit ng mga basang bagay dahil isa ito sa nagkukos ng short circuits or corrosion. Maayos nating naisagawa ang pag-disassemble ng system unit. Ngayon, i-assemble naman natin ang mga components na tinanggal natin kanina. Ibalik na ang motherboard at iayos itong maigi. Kung anong ayos bago inalis, ganon din sa pagbalik. This is the first component na i-install natin sa system unit. Simulan na nating i-screw ang screws ng motherboard. Ibalik na sa ayos ang Central Processing Unit. Maingat na itulak ang cover niya baka ito'y tumalsik. Ibalik na rin ang CMOS battery. Itapat lang ito sa kanyang lagayan at pindutin with force. Ikabit na ang CPU fan. Kung paano inalis ang mga arrow kanina sa disassembling, ganon ring ibalik at ikabit ang wire connector nito. Sunod nang ikabit ang RAM. Itulak lang ito ng kaunti. Kapag may tumunog, ibig sabihin nakakabit na ito sa kanyang holder. Kapag naikabit na ang RAM, dahan-dahang ipatagilid ang system unit para sa pagbalik ng hard disk drive at solid state drive. Itapat ang butas ng hard disk drive sa butas ng chassis para ito'y i-screw. Unahin natin ang hard disk drive at isunod ang solid state drive. Ibalik natin sa ayos na pahiga ang system unit. Ibalik na sa ayos ang power supply. Iayos ito para masimulan ng i-screw. I-screw na natin ang power supply ngayon. Ikabit na rin ang mga cables from power supply. Unahin ang 24 pins.
Isunod ang power supply to SSD cable. Siguraduhing tama ang pagkabit nito. Isunod na ring ikabit ang HDD cable at ang 8 pins cable. Iayos ang mga ito para iwas buhol ng mga wires. Ilagay na rin ang SATA cable sa HDD at sa motherboard. Pindutin ang nakausling bagay sa SATA cable na ito para mabilis na mai-insert sa paglalagyan. Isunod ang front panel cables. Narito ang audio cable at ito naman ang USB cable. I-finalize ang ayos ng mga cables para nga sa iwas na pagbuhol ng mga ito. Pagkatapos, ibalik na ang side panel at i-screw ito. Well done! Tapos na natin ang pag-assemble ng mga components sa system unit. Sa susunod muli, paalam!